Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po ang sesyon ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating iginagalang Vice Mayor Danny Liwanag, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay tumayo. Magandang araw po sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Gayon din po sa ating mga kababayan at sa ating ibang kasama dito sa Bulwagan. Ang ating pong regular na pagpupulong ay pamumunuan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salombides. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sisimulan po natin ang pagpupulong sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit bawbaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang ituwid na karot niya kailan pang ay di magtitindig. Lumalang araw ng walang pansin ka, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na partay manamit, at mamatay ng dahil sa'yo. Susundan po ito ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkukumbaba at buong puso po naming idinadalangin ang aming mga pinuno. Lalo na po ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng katarungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makakatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Nawa ang aming mga talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling po namin ang biyaya ay basbas sa bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga kasamaan ko pong konsehal, pakitaas po ang ating kanang kamay. Sabay-sabay po nating bigkasin the Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ang ating pong kalihim. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ay naipadala na po sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na konsehalos ng bayan. Kung kaya ito po ay hinihiling ko sa pamamagitan po ng ating kagalang-galang Fort Salumbides para mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag.
at sa ating pong kalihim, Secretary Bong. Mr. Chair, kung wala na pong iwawasto sa ating pong nakaraang katitikan or wala na pong katanungan ng ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po na mapagtibay na ito ngayong umaga. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na po itong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po tayong kasamahan na nagpatala po ng kanyang privilege speech. Wala rin po tayong mga panauhin ngayong umaga. Kaya babanggitin ko na po ang ating agenda para sa ating pong main agenda ngayong araw. Letter A, resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the Rural Health Unit of Tagkawayan, Quezon and the Healthcare Institution a memorandum of agreement with the Wireless Access for Health Initiative Incorporated, which is a non-governmental organization and digital health solutions and technology service provider, represented herein by Janet Lazatin in her capacity as treasurer. Letter B, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a memorandum of agreement with the Department of Health intended to the Doctors to the Barrios program. Letter C, first reading of ordinance establishing designated walking and jogging lanes within the municipality of Tagkawayan, Quezon, promoting active and healthy lifestyles, ensuring pedestrian safety and providing guidelines for its implementation. Letter D, kahilingan po sa tanggapan ng Engineering Office na mabigyan ng... Hindi na ito. Okay po, slash na pala po natin yon. Letter E, Barangay Mapulot Resolution number 1, isang resolusyon na nagpapahayag ng pag-aproba at suporta ng Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon sa deklarasyon ng isang minahang bayan para sa Lot 726, 730 at 2662 PS28 na nasasakupang lugar nito, alinsunod sa mga umiiral na batas at panuntunan. Letter G, Barangay Mapulot Resolution number 3, isang resolusyon na nag-aaproba sa pagtatakda ng isang industrial zone sa Barangay Mapulot at humihiling sa Quezon Electric Cooperative or Quiselco 1 na maglagay ng isang power transformer upang masuportahan ang mga itatayong industriya sa nasabing lugar. Letter H, bagong silang resolution number 15, series of 2026. A resolution requesting assistance from the Sangguniang Bayan of Tagkawayan for the funding of concreting/improvement of Barangay Road located at Sitio Kanlurang Bolo from Highway to Bolo River be included to the Municipal Supplemental Budget 2026. Letter I, San Francisco Kapasyahan bilang 5. Kapasyahang magalang na hinihiling sa Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon sa pamamagitan ni Konsehal Roberto Dibero, Komitiba ng Agrikultura, na makapagpasa ng isang resolusyon ng paghiling sa Office of the Municipal Agriculture na mapagkalooban ang Barangay San Francisco ng mean transplanter. Yun lamang po, Mr. Chair, mga nabanggit na kasama po sa ating calendar of business. Ang mga iba po ay papasok na po sa other matters. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Ribi Masangkay.
Maraming salamat po, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, Secretary Bong, at sa lahat po ng naririto ngayon at sa ating mga kababayan. Isa pong kahilingan ng tanggapan ng RHU na makaperma ang ating punong bayan sa pagitan po ng LGU at ng healthcare institution. Ito po ay isang private NGO na kung saan ay ito po sa ngayon ay lubhang kailangan ng ating RHU. Babasahin ko po yung title. A resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Rural Health Unit of Tagkawayan, Quezon, a healthcare institution, a memorandum of agreement with the Wireless Access for Health Initiative Incorporated, a non-governmental organization and digital health solutions and technology service provider represented herein by Janet A. Lasatin as in her capacity as treasurer. Ito po ay ang layunin ay upang magkaroon po ng digital health platform ang RHU para po mas mapabilis ang PhilHealth claims, maging maayos ang health records ng mga pasyente at para po masunod natin yung requirements ng DOH at ng PhilHealth. Ano po ang gagawain ng Wireless Access for Health Initiative Incorporated? Magbibigay po sila ng software system para po sa health center. Tutulong sa training at technical support. Magmomonitor ng performance ng RHU. Ang responsibilidad naman po ng LGU at RHU ay gumamit ng system at siguraduhin ang tamang data entry at reporting. At kinakailangan pong mag-provide ng internet at mga kagamitan ang LGU para po sa mabilis na serbisyo para po ang medical records, PhilHealth, yung YAKA program ng PhilHealth, para din po sa mga TB dots at lahat po ng health services ng RHU. Salamat po. Resolution for a Memorandum of Agreement. Pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Vice. Isa pa rin pong kahilingan, resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a memorandum of agreement with the Department of Health intended to the doctors to the various program. Ang mangyayari po nito, ang doktor po ay, ang sweldo ay manggagaling po sa DOH, ang magiging responsibilidad po ng LGU ay honorarium na maaari pong nagkakahalaga ng 25,000 monthly. Salamat po. Memorandum of Agreement with the Department of Health for doctors to the various DTTB program. Pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Letter C.
Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Sorry po, Mr. Chair, error on our part. Napasama pa po yung first reading ng ordinance establishing designated walking and jogging lanes within the municipality of Tagkoyan, Quezon. Parang nag-first reading na po ito nung nakaraan. So, I think it was referred na lang po sa Committee on Health sa committee ho ni Konsehala Riby. Letter C ay atin pong na pagtibay na nung nakaraan. E, for Barangay Mapulot. Mr. Chair, motion for recess. 5 minutes recess. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo, Vice Mayor Danny Luana, and I would like to extend my appreciation to Honorable Salumbides for small correction po. Thank you, Honorable Salumbides. Kagalang-galang ng Tagapangulo, magalang ko pong binabasa para po sa first reading an ordinance establishing designated walking and jogging lanes within the municipality of Tagkawen, Quezon, promoting active and healthy lifestyle, ensuring pedestrian safety, and providing guidelines for its implementation. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo. First reading of a proposed ordinance. Nakatatapos lang pong basahin ang title. Is hereby noted and seconded by Konsehal Port Salumbides. And for the committee, please prepare the complete report of the committee for the second reading. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Other matters. Mr. Chair, we are now open for other matters. Declaring for other matters. Mr. Chair, may mga sulat po tayo. Maraming salamat po. Meron po ritong kahilingan po ang Tagkawayan Sports Arena and Recreation Incorporated na magkaroon ng sabong o pagpapasabong tuwing araw ng Martes, petsang 7, 14, 21, 28 ng April, 5, 12, 18, 26 ng May, 2, 9, 16, 23 at 30 ng 2026 po sa Tagkawayan na Sports Arena and Recreation Incorporated. Hiling po ito ng may lagda po dito sila Mr. Felix T. Divero, Sherwin B. Bugarin at Ryan G. Rojas. Meron pa rin po tayo isang sulat po na nagmula po sa Kisolco, mga kagalang-galang na konsehalis ng bayan ng Tagkawayan. Sangguniang Bayan, Tagkawayan, Quezon through Honorable Danilo L. Liwanag, Vice Mayor, Tagkawayan, Quezon. Dear SB members,
This position paper is submitted respectfully as humble opposition to the proposed municipal ordinance of Cagayan that mandates the replacement of wooden utility poles with concrete or steel poles. While the ordinance aims to promote public safety and order, a prohibition of wooden poles is A. Inconsistent with the national standards, B. Disregards existing joint pole agreements, and C. May impose unnecessary burdens on cooperatives and telecommunication partners. Instead, stricter obligations should be placed on telecommunication companies to ensure the compliance with safety standards. Meron po silang binabanggit po rito mga national standards and legal basis, kagaya po ng PSC o Philippine Electrical Code, NEA and DOE guidelines. Meron din po silang binanggit po na legal basis po like Mayor Pablo P. Magtahas and the City of Cagayan de Oro versus Price Properties Corporation Incorporated and Philippine Amusement and Gaming Corporation GR number 111097 of July 20, 1994. Ito po ay wherefore premises considered, it is respectfully submitted that the foregoing position and recommendation be duly evaluated and adopted in the interest of fairness, regulatory compliance, and institutional integrity. We trust that the points raised herein will merit serious consideration and appropriate action. Signed by Victor Arcada, Acting General Manager of Teselco 1. Yun lamang po, Mr. Chair, para po sa mga communications. Thank you. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Parang nakalimutan po natin yung dalawang agenda natin, yung bagong silang resolution. Magalang po nating iminumungkahi na ito po ay may endorso sa tanggapan po ng MPDC para po mapag-aralan, at kung may pondo po ang ating pamalaang bayan ay makasama po at kasama sa priority para po maisama sa EIP. Ganon din po ang Barangay San Francisco, ang kahilingan po na mapaglaanan din po ng pondo na makabili ng mini transplanter para po sa Barangay San Francisco. Makasama po sa, kung may pondo po ay mapondohan at maisama din po sa AIP ng Pamalaang Bayan. Salamat po. Barangay Bagong Silang, Resolution number 15, at Barangay San Francisco, kapasyahan bilang 5, ay pinangangaluhan ng kagalang-galang. Question, follow-up lang po. Follow-up, Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat po, Mr. Chair. Gusto ko lang pong malaman kung yung sa resolution ng Bagong Silang ay tungkol po dun sa gumuguhong panabi ng, ng ilog. Barangay San Francisco, para sa siguro mini transplanter. Yung sa Bagong Silang. Bagong Silang ayon sa Kanlurang Bulo, from highway to Bulo River, papasok. Okay po. Tapos po ang pagpapalo up at paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso ay pinangangaluhan po ang Barangay Resolution ng Bagong Silang at Barangay San Francisco ng lahat ng ating sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Dito rin. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso.
Maraming salamat ng muli, Mr. Chair. Ako po ay nag-aakda ng isang resolution, kahilingan po sa ating kagalang-galang na punong bayan, sa pamamagitan po ng engineering office na kung maaari po ay mapatambakan yung sitio Inulsiman ng Barangay Santa Monica. Ito po ay nabanggit sa amin nung dumalo kami ng Barangay Assembly. Salamat po. Resolution po para sa sitio Inulsiman ng Barangay Santa Monica. Pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Ilazar at Konsehal Sander Sandro nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Sang-ayon po dun sa nabasa ng ating pong kagalang-galang na kalihim ng Sangguniang Bayan, ay magalang ko pong hinihiling na may consider ang mga legalidad na pagtugon po ng Quezalco 1 at maibalik po sa komitiba upang ma-rectify po ang proposed ordinance na nabanggit. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Pagbabalik ng usapin ng para sa komitiba doon sa proposed ordinance yun. Committee on under by kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar, hereby noted. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Magandang araw po muli, kagalang-galang ng Tagapangulo. Isa pong kapasyahan na nagbibigay ho ng pasasalamat at pagbati sa ating pong municipal agriculturist na si Mr. Juanito Panganiban, bilang siya po ay magre-retiro na ho sa April 20. Hanggang April 20 na lang po siya. Gusto ko pong ipaabot Mr. Chair, ang buong pasasalamat at pagtanaw po sa kanyang iniambag na serbisyo sa loob ng mahabang panahon dito po sa ating bayan ng Tagkawayan. So, a resolution po commending and thanking Mr. Juanito Panganiban for his dedicated service to the Municipality of Tagkawayan, Quezon. Pagpapaabot po ng pagpupugay, pagkilala at pasasalamat sa atin pong Juanito Panganiban ay pinangangalawahan po ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Ako po ay nag-aakda ng isang resolution po ng nagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat sa lahat po ng mga nakisa at nagambag sa matagumpay po na pagpapatupad noong nakaraan na ligtas sumbak dito pong nakaraang holiday. Ating pong PNP, BFP, MDRRMO, Municipal Health Office, Office of the Tourism, mga barangay officials po at barangay police, mga iba't iba pong volunteer groups at iba't iba pong mga civic organizations at sa lahat po ng mga individual na nakiisa at tumulong sa pagpapatupad po ng ligtas sumbak. Thank you po, Mr. Chair. Resolution po ng pasasalamat at pagkilala sa lahat po ng mga nabanggit na tanggapan at mga personalidad sa nakaraang ligtas ligtas babiyahe, Sumbak. Summer, vacation. Lakbay, alalay ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, magalang humihiling
ang Tagkawayan Sports Arena and Recreation Incorporated sa katauhan po ni Mr. Ryan G. Rojas na magkaroon ho ng mga palaban sa araw ng Martes, buwan ng Abril at Mayo, taong kasalukuyan. Ang nasabi pong hinihiling nila na palaban ng Tagkawayan Sports Arena ay ang proceeds daw po ng kikitain ng mga palaban na ito ay ibibili daw po ng wheelchairs at blood pressure monitor na itutulong o ibibigay sa barangay. Ang kanila pong kahilingan ay ang mga nasabing petsa sa buwan ng Abril, petsa April 7, 14, 21 at 28. At sa buwan naman po ng Mayo ay May 5, May 12, May 18 at May 26. Resolution po ng paghingi ng pahintulot para sa buwan ng Abril at para sa mga araw na nabanggit ng Martes. Mr. Chair, sorry po, may additional pa pala po na buwan din po ng Hunyo. Sa mga araw po na June 2, June 9, June 16 at June 23. May 30 pa. So madaling sabi ay 3 buwan. At 30 pa, June 30. 3 buwan sa mga araw ng Martes kasama na ang buwan ng Hunyo. Ang resolusyon po ay pinangangaluhan ng kagalang-galang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Paglilinaw lang po, kagalang-galang na Fort Salumbides. Nabanggit po ba yung tungkol sa proceeds kung anong mga barangay o isang barangay lang po yun? Yung pagbibigyan po ng wheelchair at... Sa kahilingan po nila wala pong nakalahad na detalye. Pero pwede naman pong itanong po natin kay Mr. Ryan G. Rojas kung paano po yung talaga eksaktong... Mr. Chair, kaya ko lang po nililinaw kasi hindi naman po tumututol ang Sangguniang Bayan. Pero yung proceeds po ang nais nating matutukan sa pagbibigay ng special permit dahil ang malaking tulong po ito sa mga kabarangay dito po sa mamamayan ng Bayan ng Tagkawayan. So matapos po ang paglilinaw ay pinangangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay ang 3 buwan na nabanggit kasama ang paalaala na para maiwasan yung katulad noong biglaan pagkakaroon ng mga holiday, kung may tatamaan man sa mga araw ng Martes, ay automatikong mawawalan ng bisa ang ating pagbibigay ng pahintulot. At kasama ang pagpapalo up sa kagalang-galang na ama ng mungkahi na malaman ang katanungan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura patungkol sa kung kaninong barangay o kung papaano, para malinaw yung proceeds. Kung halimbawa ay total 100,000, kung ibibilin lahat, saan i-imbak, sino mamimigay, kasama na siguro ang kahilingan natin at paalaala na ilagay ito sa isang trust fund na maaaring makapag-access din o makapagbigay ng request ang mga sangguniang bayan para naman yung pagbibigay nyo ng pahintulot ay medyo may linaw din naman. So maganda ang proceeds, so maganda yung motives at atin naman pinamamayagan. Kasama lang ang paalaala sa ama ng mungkahi, kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides, ang 2 paglilinaw. Paglilinaw pa rin, kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Tagapangulo.
Vice Mayor Dan Liman. Katanungan lang po, yung pong mga nakalipas na buwan, may mga listahan ho ba ng mga beneficiaries na mga nabigyang barangay? Kasi nung mga palaban ho nung una ay para yun dun sa mga barangay. Ano po, may mga ilan ho ba ang nabigyang barangay nun? Yun pa ang isa. Salamat, agalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Sila rin yata ang namigay niyan. So makikilinaw sa ating ama ng mungkahi dahil siya rin naman ang chairman ng rules. Siya ang naging daan ng pag-aproba para sa isang malinaw na pagbabalik linaw doon sa ating ibinigay na kapahintulutan ay maaari nating ipasama na kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez yung listahan na kasi pinakikita laang di mas maganda may file na rin kagalang-galang Konsehal Port. Kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, tama po yun. Bagamat nung nakaraan pong ilang request ho nila na pasabong ay meron ho tayong naibigay particular ho sa mga senior citizen. Ito po ay turned over po sa dating OSCA na si ano ang pangalan ni Tita Becky? Tita Becky Rebecca Castillo po. Turnover po yun. Meron din po tayo na paresibuhan ho na tinanggap po ng opisina muli ng OSCA sa katauhan ho ni Binibining April Razona nitong nakaraan. Pero yung iba pong mga proceeds nila sa barangay na sila po mismo yung nagbigay ay siguro po yung magandang hingian na lang po natin sila ng accomplishment report sa kanila pong mga ginawang charity kung saan po napunta yung mga proceeds ng mga na iba pong ibang naging palaban. Baka pwede pong sorry Mr. Chair. Baka pwede po Mr. Chair na mapadala ho sila ng sulat na humihiling ho tayo ng accomplishment report para po dito. Sa kalinawan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez, noted na. Padap lang, Vice. Kaya ko lang po na itanong yun kasi baka ho sabihin ng ating mga kababayan sa bayan ng Tagawin napakaluwag natin sa pagbibigay ng pagpapalaban gayong tayo ay dumaraan sa kahirapan, sa krisis ng ating bansa at sa buong mundo na nga. Kaya yun naman ho ay sa paglilinaw lang para hindi ho sabihin tayo napakaluwag sa pagbibigay ng ganyang klase ng pahintulot. Thank you po, Mr. So, ang atin muling tagubilin matapos po ang mga paglilinaw at ito naman po ay atin ang napagtibay ang 3 buwan ay akin lang po uling uulitin ay bali 3. Yung una, yung paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura at paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez at saka yung sa proceed. Okay. 1 minute off. Regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Ito ay malimit na itinatanong sa akin pag ako'y pumupunta sa palengke. Yun daw ang kahilingan ng mga ambulant vendors kung kailan daw po sila pwedeng pagbigyang mapabalik dun sa gitna, dun sa dati po. Sapagkat may mga nakakausap din naman kasi akong mga stall owner dito sa loob na buhat daw nung napalipat naman yung mga ambulant vendors doon sa kabilay, humina din naman daw yung kanintindahan. So bale, both parties ay pares na apektuhan. Kaya kung maaari daw ay mabigyan ng aksyon ng Sangguniang Bayan at saka siguro ni Mayor na kung pwede ay mapag-aralan sanang mapabalik naman. Yun lamang po. Maraming po salamat. Sa ating nakaraang mga usapin tungkol doon sa paghingi ng permiso, ay ito ay
ang kanilang sulat na binasa sa tanda ko ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro ay address sa ating masipag na kalihim bilang siya ang di ba tama ba ako? Kundi tama Nasaan yung sulat? Sabi ko ay kung ang sulat na ito ay patungkol sa ating kalihim, let it be handed it to Secretary. Please, Secretary. Mr. Presiding, yung pong sulat po na nakaraan na tungkol po dun sa extension po ng pagtitinda nila ng dire-diretso nitong mahal na araw, pakasensya na po at ako'y on leave po that time, ipinagtiwala niyo po sa akin. So parang ito po ay pagtitiwala na ng buong Sangguniang Bayan dahil sa akin din po naka-address yung sulat. Pinagbigyan po natin sila, Mr. Chair. Yung po tinatanong po ni Konsehal Joel po ay regarding po doon sa pagbabalik mula po doon sa kalye, pagbabalik sa loob. Ito po ay magpasa hanggang ngayon ay hawak pa po ng committee chair po ng Commerce and Trade or Trade. Ito yung yung isang usapin na ipinatawag nyo ng committee na yung ikalwa daw di umano ay hindi natuloy ang pag-uusap. Okay. Ang katanungan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez ay atin pong sa ating kagalang-galang Konsehal Sander Sandro as committee chairman. Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo. May mga isang buwan na rin po mahigit yung usapin. Busy-busy lang po ng mga nakaraan. Ganun po bilang po Committee on Trade and Industry ay magalang ko pong ipinapatala ang committee meeting patungkol po sa bagay nito ngayong linggo. At uusap na lang po kung ano pong availability ng mga members ng Trade and Commerce Committee together with the Market Management Council po, Mr. Ginoong Tagapangulo. Maraming po salamat. Committee on Trade and Industry is hereby noted through Secretary. Sang-ayon sa paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Kagalang-galang Konsehal Port Chalombides. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. Paalala lang po sa ating mga kababayan na magkakaroon po tayo ng blood donation program. Ito po ay gaganapin sa April 8, 2026. Ganap na 8:08 ng umaga hanggang 12:00 po ng tanghali. Dito po sa Municipal Covered Court. At kung maaari po ay mas agapan para hindi po masyadong mainit at para din po mabilis para po mapabilis ang programa natin. Lahat po ay inaanyayahan dahil may 1 taon na po tayong hindi nagkakaroon ng blood donation program ang Pamahalang Bayan. Kung kaya po yung lahat ng nagdo-donate noon pong nakaraang taon ay pwede na po uli silang mag-donate ngayon dahil 1 taon na po ang pagitan. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Ginoong Tagapangulo, magalang po akong humihiling ang inyong lingkod kung mayroon na pong available na guidelines po tungkol doon sa cash assistance ng ating mga TODA operator sa bayan ng Tagkawayan. Minsan po ay may mga nagtatanong din po sa inyong lingkod at para tuwid po na masagot ang kanila pong katanungan. Kung may guidelines na po ay makahingi po ng kopya. Huling update siguro niyan tungkol doon sa pagpapasa ng mga papilis ay atin pong ipaubaya sa atin pong kausap ng ating ni Ma'am Rhea ng MSWD. Wala pong iba ang ating pong masipag na at maasahang kalihim, Sikbong. Kagalang-galang na Mr. Presiding, kagalang-galang Sander Sandro. Ang guidelines lang po ay rehistradong driver na meron pong lisensya. Para mapatunayan po na siya ay driver ng TODA, kukuha po doon sa operator po ng prangkisa. At meron na po sila pong nakalista na kaagad sa DSWD. Nagkaroon lang po ng kaunting antala dahil po yung iba po ay nawawala
na ihabol po natin po nung nakaraang pong linggo bago magmahal na araw. At sinabit na po last Monday, hindi po itong Monday na ito, nung lumipas po, na isubmit na po sa DSWD. Ang inaantay na lang po natin po ay yung payout. So ito po ay hindi raw po fuel subsidy, ito raw po ay IX, tulong po doon po sa ating po mga nangangailangan mga mamamayan. Makikibalita na lang po tayo, baka po within this week or next week po, Mr. Presiding. Thank you po. So, karagdagan, minabuti ko lang po na ating kalihim ang magpaliwanag noon kasi siya mismo yung ating napakisuyuan kasi napakasipag naman. Ngayon lang naman tayo nakiusap. Ay maganda naman yung report na ihabol yung mga huling nagpatala na nung una ay medyo siguro dala ng walang pera, dala ng hindi masyadong nakakagiliw mag-abyad kasi ay nitong pahuling araw ay saka sulputan ay maigi na laang yung kulang-kulang 600 ay ang nakalista pala ang sa MSWD ay nasa 300 plus or 329 to be specific ay nagkakaproblema pa nga, baka daw di mauna yung 329 ay dahil sa masipag na pakikipag-ugnayan ng ating kalihim ay baka naman sakali. Baka sakali. Kasi pag galing sa kanila, nasa kanila rin ang pagpapasya. So, yun ang kaganapan. At ang isa pa dapat natin pag may nagtanong ay driver na lisensyado at may patunay ng kanilang operator. Kung driver-operator ka, ay mas matibay. Ang medyo may kaunting problema dyan at napag-usapan ni Governor Helen Tan at Mayor Carlo, tayo naman nakikinig lang sa tabi-tabi niya na Konsyala Ribe, paano yung nakiki-extra lang nag-abyad, saka na natin harapin pagka nandun na. Basta mahalaga sa hanay noong nakakapasang mga papilis ay may nabigyan. Hindi siyempre, may maiwan ay siguro ko konti na. Kumbaga sa 100% ng problema ay kung may maibigay na 80 ay 20 na ang ating problema doon. Mahalaga na gabayan natin sila doon sa tamang proseso, Sek. Salamat, Sek, sa ating masipag na paggabay kahit out of responsibility ay ginampanan kahit pati linggo. Sek, thank you. Mr. Presiding, bibigay lang po sa atin po nung full guidelines po. Bibigyan na lang po lahat po ng kopya. Ayan. Bibigyan na lang kayo ng kopya para doon sa mas maganda yung kayo ay may nababasa. Para tayo ay yun pormado ng pagsagot kasi nagkakameroon ng agam-agam yung iba pag iba-iba. Hindi ko naman masabi sa inyo, para safety, ay itapon nyo na lang ang tanong sa Mahirap din naman yun. Naggagala tayong lahat ay. Naunawaan ko naman kayo doon sa ganong sitwasyon. Other matters? Meron pa po bang iba? Kung wala na, atin pong kagalang-galang Konsyal Port Salumides. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, tama po. Kung wala na pong paglilinaw, ay sa kapulungan o ipapasok kung mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagtindig ng ating pagpupulong. Mungkahi po ng pagtindig ng ating regular na pagpupulong ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.